Ilang segundo ang lumipas, iniutos ng pinuno sa kanyang mga tauhan na manahimik. Sinabi niya na kung hindi sila susunod, huhugutin niya ang kanilang mga dila. Pagkatapos, agad na natahimik ang lahat. Dahan-daang tumawa ang pinuno. Tumayo mula sa lupa ang pinuno upang lapitan ang bata. Napagtanto niya na ang pagkatalo niya ay hindi aksidente, ngunit inamin ng bata na muntik na rin siyang matalo. Sa himala, nagawa ng ating bayani na manalo. Ang pinuno ay iniisip na hinahanap siya ng bata dahil hindi ito nasisiyahan sa resulta ng laro. Napagdesisyon na nilang tapusin ang laro na nagsimula noong umaga. Ang ating bayani ay kailangang manalo ng isang beses lamang, habang ang pinuno ay kailangang manalo ng 2 beses. Gayunpaman, may kondisyon ang batang lalaki, kung siya ang manalo, kusa na dapat sumuko ang pinuno sa gobyerno. Ngunit kung siya ang matalo, papayagan niyang labanan siya ng pinuno ng isa sa isa. Sinabi ng binata na may alam siya sa martial arts. Inisip ng bata ang buong araw kung paano itatakda ang kondisyon ng laro, dahil hindi siya pwedeng dumating ng walang paghahanda. Ang mga kalalakihan na naroroon ay labis na nagulat sa tapang ng batang ito at hindi mapigilan ang kanilang galit. Ngunit pagkalipas ng 1 segundo, tinakpan nila ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga palad, naalala nilang maaaring mawala ang kanilang mga dila. Sa wakas, napagtanto ng matabang lalaki kung sino ang kaharap niya. Napansin niya na kahit isang sirang tabla sa sahig ay hindi man lang umingit sa ilalim ng ating bayani. Naalala niya ang nangyari noong umaga at naisip kung gaano kabilis at tahimik na tumakbo ang bata. Napagtanto niya ngayon na ang kaharap niya ay isang tunay na dalubhasa sa martial arts. Ngunit sa halip na matakot, isang tuso at sabik ng ngiti ang lumitaw sa labi ng magnanakaw. Ipinakita niya ang kanyang mga ngipin at tila naging baliw. Tuwang-tuwa niyang tinanggap ang kondisyon ng ating bayani at naghanda silang magsimula ng laro. Nag-snap ng daliri ang pinuno. Sa pagkakataong ito, punong-puno ng kumpiyansa ang lalaki sa kanyang tagumpay dahil hindi na uubra ang pandaraya noong umaga. Ilang saglit pa, naghanda na silang maglaro. Ang lalaki ay nagsisimula palang bigkasan ng mga salita ng laro nang bigla na lang inilabas ng bata ang gunting, kahit hindi pa tapos ang sinasabi ng kalaban. Tahimik lang na tinignan ng magnanakaw ang kanyang kamay na nagpapakita ng gunting. Lahat ng naroroon ay natahimik at hindi makapaniwala sa ginawa ng bata. Nanatiling nakatayo ang binata, hawak ang kanyang gunting, habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng kanyang kalaban. Hindi maintindihan ng pinuno kung ano ang nangyayari. Sa halip, lalo siyang nagalit, iniisip na hindi siya siniseryoso ng bata. Ngunit nanatili lamang ang bata sa kanyang pwesto, hindi inaalis ang tingin sa kanyang kalaban. Habang patuloy na nakatitig, ang silweta ng ating bayani ay tila naging malabo sa paningin ng magnanakaw. Ang kanyang ulo ay unti-unting nagiging mga dila ng apoy, at sa bawat segundo, nawawala sa lalaki ang kontrol at rason. Sa huli, hindi na niya makita ang isang tao sa harap niya, ang nakikita niya ay isang halimaw na may nakakatakot na mukha. Nagdulot ito ng matinding takot sa lalaki, ngunit hindi niya maalis ang tingin sa halimaw na ito. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang mukha habang ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila gusto nang tumalon palabas ng kanyang dibdib. Nanatiling walang galaw ang lalaki, ngunit makalipas ang 1 segundo, nagsimula siyang kumilos. Ginawa niya ang kanyang galaw, ang kanyang kamao ay naging palad na nagpapakita ng papel. Sadyang ginamit ng lalaki ang papel, kahit na alam niyang ang kalaban ay naglagay ng gunting. Ang lahat ng nanunood ay nagulat sa ginawa ng pinuno. Hindi nila maintindihan kung bakit niya ginamit ang papel, sa kabila ng malinaw na pagkatalo. Nagtaka rin ang bata, ngunit napagtanto niyang nanalo siya ng ganoon kadali. Sa hiya, kinamot niya ang likod ng kanyang ulo, na para bang hindi siya makapaniwala na nanalo siya. Samantala, ang mga tauhan ng pinuno ay litong-lito kung ano ang gagawin nila ngayon. Samantala, tumungo ang pangunahing tauhan patungo sa labasan ng silid dahil kailangan ng tuparin ng pinuno ang kanyang pangako. Ang lahat ng tauhan ay nakatayo lamang, hindi gumagalaw, at hinayaan siyang umalis ng mapayapa. Pagkatapos ng ilang segundo, muling sumara ang pinto sa likuran niya, ngunit bigla na lang nagsimulang habulin siya ng mga tauhan upang pigilan siyang makaalis. Gayunpaman, ang pinuno ay tila nawala ng lakas at kakayahang magsalita o gumalaw. Wala siyang magawa kundi panuorin ang kanyang mga tauhan na habulin ang bata. Sinubukan niyang pigilan sila, ngunit napagtanto niyang nawala ang kanyang boses. Pakiramdam niya ay wala na siyang kapangyarihan sa sitwasyon.
Biglang, narinig niya ang pag-iyak ng pinto na unti-unting bumukas. Isang maliwanag na dilaw na liwanag ang tumambad mula rito, napakaliwanag na tila kaya nitong bulagin ang sinuman. Nanatili siyang nakatayo, walang galaw, habang ang paligid ay tila naging tahimik at puno ng nakabibinging kulog. Bumilis ang pag-agos ng malamig na pawis sa kanyang mukha habang siya'y natatakot sa mangyayari. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, nawala ang liwanag, at ang paligid ay muling binalot ng dilim. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat, muling bumukas ang pinto ng dahan-dahan at may nakakakilabot na tunog. Sa kabila ng kanyang takot, naglakas loob siyang buksan ito. Isang malaking tigre ang tumambad sa harap niya. Ang tigre ay umungol ng malakas at tumitig sa kanya ng matalim, tila tinitignan ang kanyang kaluluwa. Napakalaki ng hayop, mas malaki kaysa sa natural na sukat ng tigre. Hindi nito inalis ang titig sa kanya. Sa takot, unti-unting naging puti ang kanyang buhok. May pakiramdam siyang titigil ang kanyang puso dahil sa matinding takot. Sa di inaasahan, nagsimulang magsalita ang tigre at tinawag ang kanyang pangalan. Unti-unting umatras ang tigre, at sa halip ay tumambad ang ating bayani, nakatalikod sa kanya. Pagkatapos ng ilang segundo, tinanong ng batang lalaki kung ang kanyang pangalan ay talagang Wangga. Ngunit hindi na makasagot ang lalaki dahil sa labis na takot. Parang lumipad ang buong buhay niya sa harapan ng kanyang mga mata. Tinitigan siya ng itim na buhok na bata ng malalim, tila sinusuri ang kanyang kaluluwa, at inutusan siyang tuparin ang kanyang pangako. Sa mabigat na titig ng bata, para bang natutunaw ang kanyang buong katawan at unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Sa bawat segundo, tila umaalis ang kanyang buhay, at tanging takot ang natitira sa kanyang mukha. Ang takot na ito ay nanatili hanggang sa huling segundo ng kanyang buhay. Pagkatapos ng isang saglit, tuluyan ang hindi nakapagsalita ang lalaki. Ang kanyang buhok ay naging ganap na puti, tulad ng kamatayan. At pagkatapos ng ilang segundo, naglaho ang tigre, at bumagsak ang lalaki, lubos na pagod. Mabilis na kumalat sa baryo ang balitang inaresto na ng mga awtoridad ang gang ng mga White Skull. Pinuri ng mga mamamayan ang militar, dahil hindi nila alam na lahat ng ito ay gawa ng ating bayani. Ngunit isang lalaki ang nagsabing walang kinalaman ang militar dito dahil may isang hindi kilalang tao ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng gang. Nang dumating ang militar, ang mga miyembro ng gang ay mukhang bagbog na. Nang maaresto ang leader, siya'y halos patay na. Kinilala lamang siya sa pamamagitan ng pases sa kanyang noo. Mukhang nawala na siya ng katinuan. Patuloy na sinasabi ng mga tauhan na nagbago ang kanilang pinuno matapos matalo sa larong bato, papel, gunting. Inisip ng lahat na ito'y parusa dahil sa pag-atake sa ari-arian ni Lord N. Samantala, pinag-uusapan din ng mga babae ang nangyari noong nakaraang araw. Naisip ng matandang babae na ang kanyang tauhan ang may kinalaman dito, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa laro, kumalma siya. Gayunpaman, nanatili siyang galit sa ating bayani dahil hindi siya tiyak na inosente ito o walang kinalaman sa sitwasyon. Narinig ni Kang Rayong na tila pinag-uusapan siya ng mga kababaihan, kaya lumapit siya upang makinig. Sinabihan siya ni Y na huwag na lang pansinin ang mga ito at tinanong kung dinala ba niya ang lahat ng iniutos. Pagkatapos ng ilang segundo, lumapit ang matandang babae sa kanyang tauhan at nagtanong, "Ikaw ba ang pinakamalalang manlalaro ng bato, papel, gunting? Nakapanalo ka na ba kahit kailan?" Tumango ang bata na may ngiti sa kanyang mukha. Noong unang panahon, may isang manghuhula na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan. Siya'y binyansagang banal na birhen ng langit dahil sa kanyang galing. Ang kanyang kasikatan ay umabot sa mga kalapit na nayon at malalayong kastilyo. Marami ang nagnais na makilala siya. Bago siya pumanaw, tinipon niya ang kanyang mga pinakamalapit na tagasunod at iniutos sa kanila na alagaan ang kanyang bagong silang na anak na babae. Ngunit dahil sa labis na pagnanasa ng kanyang mga tagasunod sa mga propesya, binaliwala nila ang huling habilin ng birhen na gusto niyang maging malaya ang kanyang anak. Ang batang anak ng banal na birhen ng langit ay nagmana ng kahangahangang kakayahan ng kanyang ina. Ang mga tsismis at kwento tungkol sa bata ay nagdulot ng higit pang tagasunod na naging parang mga tagahanga ng tagsibol. Naalarma ang Panginoon sa sitwasyon na tila nawawala sa kontrol, kaya inutusan niya ang mga fanatiko na bumalik sa normal na buhay at idineklara itong ilegal. Subalit tumanggi ang mga tapat na tagasunod at nag-alsa laban sa kanya. Sa galit, tumawag ang Panginoon ng mga tropa. Nagtagal ng 8 araw ang madugong labanan, ngunit talagang nakatakda itong mabaygo.
Ang ilang tao na hindi matanggap ang kalunos-lunos na katapusan ay piniling magpakamatay ng buhay sa loob ng nag-aapoy na templo. Ngunit hindi lamang sila ang namatay, kasama nila sa sandaling iyon ang munting anak ng banal na birhen, na kamakailan lamang natutong maglakad. Habang si Yuran ay abala sa kanyang trabaho, naghahain siya sa mga customer nang biglang makita ang isang bata. Napansin din ito ng mga customer at nagulat sila. Nakatitig lamang siya sa isang direksyon. Ilang segundo matapos niyang ilagay ang mga dumpling sa mesa, tumungo siya sa kusina. Samantala, ang mga lalaking interesado ay tumingin sa pintuan, umaasang may makita roon. Ngunit wala silang nakita, maliban sa kanilang dalawa. Ang lahat ng mesa ay walang laman. Biglang may narinig silang malakas na sigaw na nagsasabing walang bata roon, o kahit sino paman. Ilang minuto pa ang lumipas, at umalis ang mga customer na dismayado, sabay ibinabahagi sa iba ang kanilang sama ng loob. Sa oras na yun, isang babae na may uban ang lumabas mula sa banyo. Matagal siyang naroon dahil masama ang kanyang pakiramdam, ngunit wala itong nakatulong. Nang tumingin siya sa paligid ng silid, napansin niyang maraming pagkaing hindi ginalaw sa mga mesa. Labis siyang nagulat na ang mga customer ay umalis nang hindi man lang hinawakan ang mga dumpling. Napaisip siya habang kinakain ang dumpling na para bang hahanapan ito ng sagot sa kanyang mga tanong. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya sa kanyang apo at tinanong kung naghain siya sa mga customer. Sinabi ng bata na naghain siya sa dalawang lalaki at kasama rin nila ang isang bata. Nang marinig ito, napasandal ang matanda sa dingding sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala na may bata sa kanilang tavern. Sinundan niya ang mga customer habang sinisigawan ng bata sa hindi pagsunod sa utos na huwag pumunta sa harap ng mga bisita. Ngunit handa na ang dumpling, kaya't wala siyang nagawa kundi maghain. Muling umungol ang tiyan ng matanda, at siya'y mabilis na tumakbo pabalik sa banyo. Ang ating bayani naman ay nag-abot ng isang walang lamang tray, masaya dahil may nakaubos man lang ng dumpling. Biglang, pumasok ang tatlong lalaki sa tavern. Plano nilang magpahinga pagkatapos ng mahabang araw. Naupo sila sa isa sa mga mesa at umorder ng alak at ilang magagaan na merienda. Makalipas ang ilang sandali, ang kanilang pagkain ay inihain na, at habang kumakain, nag-usap sila tungkol sa mga tsismis. Ang kanilang usapan ay napunta sa manor ni Hano. Ayon sa lahat, ito'y isang bahay na pinagmumultuhan. Samantala, umorder sila ng isa pang bote ng alak. Sinasabing ang masamang espiritu na naninirahan sa bahay na yun ay si Lord Han mismo. Siya, na parang isang banal na ermitanyo, ay namuhay ng mag-isa sa buong buhay niya. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, si Lord Han ay naging isang nakakatakot na multo at ngayon ay naninirahan sa kanyang manor. Ang pinakamasaklap ay namatay siya nang hindi na ipahayag ang kanyang huling habilin. Maraming naniniwala na may kinalaman ito sa manor, lalo't ang kanyang kaluluwa ay tila nananatili roon. May mga tsismis na nagtatago ang manor ng malaking kayamanan at ng mga lihim na aklat ukol sa sining ng pakikidigma. Bakit hindi subukang pumunta doon kasama ang ilang matapang na kasama? May nagsasabing ang espiritu ni Lord Han ay naghahanap ng kahalili, kaya't napakamahigpit nito sa mga pumapasok sa kanyang manor. Gayunpaman, ito'y mga sabi-sabi lamang. Mayroon ding alamat na sinumang pumasok sa manor ay magkakaroon ng panghabambuhay na sakit sa pag-ihi, isang kalokohan na ikinatawa ng mga lalaki. Nagpaalam ang grupo ng mga kalalakihan kay Kangri at nagpatuloy sa kanilang lakad. Sumapit ang gabi at ang tavern ay isinara na. Ang matandang babae, na napakasama ng araw, ay nagtungo na sa kanyang silid at iniutos sa mga tauhan na linisin ang lugar ng maayos bago siya matulog. Sa sandaling nasa silid na si Yuran, sinimulan niyang tanungin ang ating bida. Interesado siyang malaman kung alam ni Kangri ang daan papunta sa Hong Manor. Ayaw sana ng binata na sabihin sa kanya, dahil napakalayo nito at ang landas ay lubhang na puno ng damo. Ngunit nangako si Yuran ng isang basket ng malalaking dumpling bilang kapalit, at hindi na nakatanggi ang binata. Dinala ni Kangri ang dalaga sa kanyang likod upang mas mabilis silang makarating sa manor. Habang papalapit sila, pinaalala ng binata na kahit sa araw, ang lugar ay nababalot ng makapal na hamog, kaya bihira ang pumunta roon ng walang matinding dahilan. Tiniyak naman ni Yuran na magiging maingat sila. Nang malapit na sila sa manor, biglang isang matalim na pana ang lumipad mula sa dilim papunta kay Yuran. Mabuti na lang at mabilis itong nasalo ni Kangri gamit ang isang kamay, kaya walang nasaktan. Ang taong bumaril ng pana ay lubhang nagulat nang makitang may tao siyang panyana.
Humingi ito ng paumanhin, sinabing inakala niyang isang USA ang tinarget niya. Sa kabila ng insidente, ibinalik ni Kangri ang pana at nagpatuloy sila sa kanilang daan. Sinubukan pa ng lalaki na binalaan sila ukol sa manor, isang nakakatakot na bahay na pinamumuguran ng mga multo. Habang naglalakad, nag-usap ang dalawa tungkol sa mga espiritu. Sinabi ni Kangri na ang mga multo ay madalas hindi makaalis sa mundo dahil sa mga bagay na mahalaga sa kanila noong nabubuhay pa sila. Ayon sa kanya, minsan ay sapat na ang makinig sa kanila upang matulungan silang makatawid. Biglang naging seryoso ang tono ni Kangri. Sinabi niyang naiinggit siya kay Yuran dahil gusto rin niyang makakita ng multo. Kung kaya niya, makikita niya muli ang kanyang yumaong guro. Napangiti siya sa mainit na alaala ng kanyang master. Tahimik lamang na nakinig si Yuran, ngunit halata sa kanyang mga mata ang interes. Ngunit malamang hindi na ito mangyayari, sabi ni Kangri nang may panghihinayang, dahil patay na rin ang mga kaaway ng kanyang guro, isang tanda na marahil ay nakaalis na rin ito sa mundong ito. Tahimik na pinapanood ng babae ang ating bayani na patuloy na naglalakad pasulong. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, tila may naisip siyang plano. Sa oras na ito, isang lalaki ang nagsasalaysay ng kwento tungkol sa isang estrangherong nakahuli at nakapagpatigil ng palaso sa ere. Inakala ng lalaki na pupunta ang estranghero sa Hans Estate upang kunin ang kanilang mga ninakaw kaya sinundan niya ito. Mukhang may karanasan ang estranghero dahil nagpakita ito sa manor kahit na 10 oras ng gabi. Ang pinuno ng grupo, na galit, ay hindi nagustuhan ang sitwasyon. Halos handa na ang kanilang plano upang atakihin muli ang manor, at hindi nila balak sumuko dahil lamang sa ganitong maliit na bagay. Kaya't inutusan ng leader ang kanyang grupo na agad magtungo sa manor at dalhin ang kanilang mga sandata. Hindi niya hahayaan na may sino mang lumampas sa kanila. Ngunit bigla nilang narinig ang isang malakas na huni na nagpagimbal sa lahat. Napahinto sila sandali at nakinig, pilit iniisip kung ano yun. Sinubukan nilang pakalmayan ang kanilang mga sarili, sinasabing maaaring isang ibon lamang sa gabi yun. Ngunit kahit gaano pa kalakas ang kanilang master, hindi niya matatalo ang espiritu mula sa H Manor. Hindi maintindihan ng mga tauhan kung bakit kailangang magpunta pa ng napakalayo upang patayin ang isang hindi kilalang tao kung ang master mismo ay hindi kaya ito. Bagamat tila masama ang pakiramdam ng boss, alam niyang tama ang kanyang mga tauhan. Pinayuhan siyang bumalik na lamang at pagbutihin ang kanilang plano. Habang seryosong nag-iisip ang boss, ipinakita nito ang kanyang determinasyon. Samantala, dumating na ang ating bayani at si Yurin sa parehong nakakatakot na manor. Tiningnan nila ito nang may matinding pag-usisa. Malaki ito at mukhang napaka-majestiko. Sa itaas ng pasukan ay nakasabit ang isang karatula na nagsasabing ito ay ang estate ni Han. Maaaring may masamang espiritu, ngunit hanggat hindi pa ito nakakasakit ng sinuman, wala silang dapat ikatakot. Matapang na pumasok ang babae sa teritoryo ng manor. Maingat na tiningnan ng batang lalaki si Yurin upang hindi siya mawala. Sinubukan ni Kang Reyong na pumasok din, ngunit muntik na siyang tamaan ng malaking karatula. Halatang may nagtangkang patayin siya, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Patuloy siyang naglakad at sinabi niyang habang tumatagal, mas nagiging agresibo ang mga espiritu. Agad namang sumunod ang batang lalaki upang hindi siya maiwan. Ngunit biglang bumagsak ang kisame at muntik nang tamaan ang ating bayani ng mabibigat na debris. Buti na lang at mabilis siyang nakaiwas. Nakakatakot isipin kung ano ang mangyayari kung hindi siya nakapag-react agad. Tumayo siyang muli, ngunit natakpan na ng mga debris ang daan patungo sa manor. Narinig niya ang boses ng babae na papalayo na sa kanya. Nagmadali siyang hanapin si Yurin habang nag-aalala para sa kanya. Sa paligid, natatakpan ng makapal na fog, kaya't wala siyang makita. Patuloy siyang tumakbo at desperadong tinatawag si Yurin. Hindi siya sumusuko at umaasang maririnig siya ng babae. Kahit na tila sinusubukan ng lahat ng bagay sa paligid na patayin siya, hindi niya ito iniintindi. Matagal niyang hinanap ang babae ngunit hindi niya mahanap. Iniisip niya kung kinuha na ba ng mga demonyo si Yurin. Muntik na naman siyang tamaan ng mga pira-pirasong bato mula sa isang halijing gumuho. Nakaramdam ng pagkapagod ang lalaki at gusto nang umuwi, ngunit kailangan niya munang hanapin ang babae. Bigla niyang narinig ang isang dagandong sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang malakas na bugso ng hangin. Mukhang kainahinala ito. Samantala, si Yurin ay nasa loob na ng manor. Nakita niya ang isang tagong lugar na agad niyang siniyasat. Pagkatapos ng ilang sandali, nakakuha ang babae ng isang lumang bol mula roon.
Napakabigat nito kaya nang umakyat siya palabas, napabuntong hininga siya ng mabigat. Nang makabangon siya, mabilis niyang ipinagpag ang alikabok na kumapit sa kanyang damit. Hawak niya sa mga kamay ang ball na halatang napinsala na ng panahon. Tila kinakausap niya ang isang espiritu at nakikinig sa mga sinasabi nitong gawin sa ball. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa labasan ng manor at nangakong gagawin niya ang ipinag-utos ng espiritu. Biglang may narinig siyang malalakas at kakaibang ingay.